Meron tayong gustong ipaliwanag sa ngayon tungkol ito sa shadow ban. O bakit nga ba nito bakit nga ba kailangan natin itong malaman? Syempre para sa mga katulad natin na gustong maging vlogger. Marami ang mga gusto ring maging vlogger diyan, sigurado yung mga viewers natin. Kaya gagawin natin tong pagpapaliwanag na to para maiwasan yung mga ibang violation na pwede nating makuha kung tayo ay magva-vlog. So, umpisahan na natin. Mayroong dalawang magkaibigan at gusto nilang maging vlogger. Ngayon, nag-usap yung dalawa at sinabi, Pards, magtulungan tayo para mabilis tayong maka-engage at mabilis tayong ma-monetize. O ganito ang pagpapaliwanag tungkol sa shadow ban. So, ito ngayon, si kaibigan na isa. Yan. Isa siyang content creator. At ito naman, yung isang kaibigan na isang content creator. Yan. At ang sabi niya, Pards, para mas mabilis tayong dumami yung followers natin, gagawa tayo ng ganito. Yung tinatawag nating yan. Alam na lang kaibigan yan kung ano yung ibig sabihin yan. Yung F to F na yan. So, ang ginawa niya, yun. Ifinalo niya yung isa at kalaunan ay nag-follow din yung isa. Yan. So, nag-F to F silang dalawa. So, ngayon, etong part na to, ito yung mga audience. O, yan yung crowd. Yan, yung mga target audience natin nandyan. Marami sila, yan. At saka iba't ibang lugar. Ngayon, ang nangyari, palagi nilang ginagawa yung bagay na to. So, lagi nating tandaan, ganito yan. Kapag ang pagbo-vlog, parang lang yan, parang bulalo lang yan, nagluluto ka ng bulalo. Mas matagal mong pinapakuluan at mas malambot at saka mas masarap. Ngayon, ang shadow ban ganito. Ang mga ginagawa nyong video, yan, gumagawa kayo ng video. Ngayon, darating yung pagkakataon na pwede kayong mahuli sa mga ganitong klase ng kalakaran. Ang kaya mangyayari niyan, kahit ang shadow ban, kahit anong gawin natin, yung mga video natin ay hindi mismo irerekomenda ng algorithm papunta sa audience. Yun ang tinatawag na shadow ban. Kaya magtataka na lang kayo, bakit hindi nakikita ng mga kaibigan nyo, family nyo, yung mga ibang video na ginagawa nyo, at wala kayong kamalay-malay. Take note, walang warning ang shadow ban. Magtataka na lang kayo, napakaganda ng content nyo, pero yung mga views ang baba. Kaya paalala sa mga gustong maging content creator na mga kasama natin, o daanin natin sa mas maganda. Kung naniniwala kasi ako, lahat ng mga gustong maging content creator, may may mga talent yan. Kaya ang pinakamagandang gawin natin, kunin natin sa magandang proseso. Kasi sayang naman, isipin nyo, nakipag-engage kayo. So, sa ngayon, hindi pa kayo nahuhuli dahil dito sa pag-F to F. Pero pagdating, halimbawa, umabot kayo sa punto na malapit na kayong ma-monetize, nasa 4,000 plus na yung followers nyo, ngayon, at dito kayo natamaan ng shadow ban, naku, sinasabi ko sa inyo, napakalaking problema nito. Kasi abutin kayo dyan ng ilang buwan bago bumalik sa dati yung account nyo, o kung minsan, yung mga ginagawa ng iba, gumagawa na sila ng ibang account, at yun yung inuumpisahan nila. So, kaya ko sinishare yung video na to kasi nga, para na rin sa mga katulad ko na nag-uumpisa pa lang sa larangan ng pagbo-vlog, na pagtiyagaan natin na gawin ng tama pati yung mga proseso, o
Tsagaan lang, darating din yung araw. Hindi man siguro ngayon, pero sigurado yan. Di baling mabagal, basta yung galaw natin pagdating sa pagbo-vlog ay paangat. O yun lamang yung pwede kong may share sa inyo sa ngayon at maraming salamat sa panonood.